Pabalik-balik pa rin bang sakit ng iyong mga kasukasuan? Kahit anong gawin mong pag-inom ng gamot? Baka naman ang sagot ay nasa iyong plato. Handa ka na bang malaman ng ilan sa mga healthy na gulay na kinakain mo araw-araw ay maaaring palihim na nagpapalala ng iyong rayuma? Ang topic natin ngayon ay aalamin natin ang 10 gulay na dapat mong bantayan o iwasan kung ikaw ay may rayuma. Pang-una sa ating listahan, ang paborito nating talong. Mapasarsyado, ensalada o torta, laging bida ang talong. Pero alam nyo ba, ang talong ay kabilang sa pamilya ng mga nightshade plants. Naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na solanin. Para sa ilang tao, lalo na sa mga may inflammatory arthritis, ang solanin ay maaaring mag-trigger ng pananakit at pamamaga. Hindi lahat ay apektado, pero marami ang nakakaramdam ng paglala kapag kumakain ito. Ang payo ko, subukan mong itigil ang pagkain ng talong sa loob ng 2 linggo. Obserbahan mo ang iyong pakiramdam. Gumaan ba? Kung oo, baka isa ka sa mga sensitibo dito. Ang mga alternatibong gulay na maaari mong subukan ay ang zucchini o upo. Pangalawa sa ating listahan, ang laging present na kamatis. Sinigang, apritada o kahit sa simpleng ginisang bawang, laging may kamatis. Gaya ng talong, ang kamatis ay isa ring nightshade. Mataas din ito sa solanin. Bukod pa dyan, ang kamatis ay acidic na maaaring maging issue para sa ilang uri ng arthritis. Ito yung pakiramdam na pagkatapos mong kumain ng pagkaing maasim-asim, tila naninigas o sumasakit ang iyong mga daliri. Ang payo ko, hindi naman kailangan tanggalin ng tuluyan. Pero kung ikaw ay nasa gitna ng isang flare-up o matinding pagsakit, subukan mo munang iwasan ang mga pagkaing maraming kamatis. Pakinggan mo ang iyong katawan. Kung may reaksyon, bawasan ang konsumo. Pangatlo sa ating listahan, patatas. Sino ba namang hindi mahilig sa patatas? Nilaga, prito o sangkap sa ulam. Ngunit, isa pa itong miyembro ng nightshade family. Ang solanin sa patatas ay mas tumataas kapag ito ay nagsisimula ng umusbong o nagkakaroon ng berdeng kulay sa balat. Yan ang rason kung bakit dapat laging tinatanggal ang mga bahaging yun. Ang payo ko, kung mahilig ka talaga sa patatas, siguraduhin na laging sariwa ang iyong binibili. Balatan itong mabuti at huwag na huwag kainin ng mga parteng kulay berde. Ang pinakamagandang alternatibo? Ang kamote. Ang kamote ay hindi isang nightshade at ito ay puno ng beta-carotene at may anti-inflammatory properties na tumutulong laban sa pamamaga. Baka naman po, pakipindot naman yung like button. Bilang tulong ninyo na rin sa atin, libre lang naman po yan para mas marami pa tayong matulungan. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, mga bell pepper o atsyal. Pula, berde o dilaw. Pampasarap at pampakulay ito sa mga lutuin. Ngunit huwag magpalinlang sa ganda ng kulay nito. Ang bell pepper, anuman ang kulay, ay isa ring nightshade ng mayaman sa solanin. Para sa taong may rayuma, ito ay maaaring maging sanhi ng paglala ng sintomas. Ang payo ko, katulad ng ibang nightshades, ito ay case-to-case basis. May mga taong kayang-kaya ito, pero mayroon ding hindi. Kung sa tingin mo ay isa ito sa mga salarin, subukan mong gumamit ng ibang pampalasa at pampalimnam sa iyong mga ginisang ulam tulad ng sibuyas, carrots o celery. Panglima sa ating listahan, spinach. Teka, hindi ba't masustansya ang spinach? Oo, totoo yan. Puno ito ng iron at vitamins. Pero para sa mga may gouty arthritis, ang spinach ay maaaring maging isang kalaban. Ito ay dahil sa mataas nitong oxalate content. Ang oxalates ay maaaring mamuo at maging kristal sa iyong mga kasukasuan na siyang nagdudulot ng matinding sakit na katulad ng sa gout. Ang payo ko, kung ikaw ay may history ng kidney stones o gout, mag-ingat sa pagkonsumo ng spinach. Mas mainam na lutuin itong mabuti dahil nakakabawas ito ng oxalate content. Ang mga gulay na mas mababa sa oxalates tulad ng kangkong at pechay ay mas ligtas na pamarit. Pang-anim sa ating listahan, mga produktong gawa sa mais tulad ng corn oil at polenta. Ang mais mismo, kapag sariwa at nilaga, ay hindi naman gaanong problema. Ang issue ay nasa mga highly processed na produkto mula dito, lalo na ang corn oil. Ang corn oil ay napapakataas sa omega-6 fatty acids.
Ang sobrang omega-6 sa ating katawan kapag hindi nababalanse sa omega-3 ay nagiging pro-inflammatory. Ibig sabihin, nagpapalakas ito ng pamamaga sa buong katawan, kabilang na ang iyong mga kasukasuan. Ang payo ko, suriin ang mga cooking oil na ginagamit ninyo. Iwasan ang purong corn oil, soybean oil at sunflower oil. Mas piliin ng olive oil o avocado oil para sa pagluluto na mayaman sa anti-inflammatory fats. Basahin ang etiketa ng mga binibili niyong pagkain. Magugulat ka kung gaano karaming produkto ang may corn-based ingredients. Pang-7 sa aking listahan, labis na bawang at sibuyas. Nakakagulat, di ba? Ang bawang at sibuyas ay kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. Pero ito ang catch. Ang bawang at sibuyas pagkatapos maging mapanghiyong mapangmiriyuhi bilang kukuluka. Ang bawang at sibuyas ay kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. Pero ito ang catch. Ang bawang at sibuyas kayang damihan sa pagkaing lalo ng hilaw ay naglalaman ng sulfur compounds na maaaring mag-trigger ng iritasyon sa ilang tao. Para sa mga may leaky gut na madalas ay kasama ng autoimmune conditions tulad ng rheumatoid arthritis, ang sobrang bawang ay maaaring magpalala ng problema. Ang payo ko, ang susi ay moderasyon. Hindi ito bawal, pero ito ay babala laban sa sobrang pagkonsumo. Kung napapansin mo na sumasakit ang iyong tiyan o kasukasuan pagkatapos kumain ng mga pagkaing may sandamakmak na bawang o sibuyas, maaaring kailangan mong bawasan ito. Laging pakinggan ng iyong katawan. Pang-8 sa ating listahan, mga beans at munggo. Yan ang laging sabi ng matatanda, bawal sa rayuma ang munggo. May batayan po yan. Ang mga beans, sitaw, patani at munggo ay mataas sa purines. Ang purines ay natural na sangkap na kapag na-breakdown sa katawan ay nagiging uric acid. Para sa mga may gout, ang sobrang uric acid ay namumuo na parang maliliit na karayom sa kasukasuan, masyang nagdudulot ng matinding sakit na katulad ng sa gout. Ang payo ko, hindi ibig sabihin na tuluyan mo nang hindi nakakainin ng ginisang munggo tuwing Biyernes. Ngunit kung ikaw ay may gout, dapat ay limitado lang ang iyong pagkain nito. At kapag may atake o flare-up, iwasan ito ng tuluyan. Pakinggan ang payo ng mga lolo at lola. May dahilan po yun. Ang pang-9 sa ating listahan, kabute o mushroom. Pampasarap sa pansit at iba't ibang ulam, ang kabute ay itinuturing na healthy. Ngunit tulad ng munggo, maraming uri ng kabute, lalo na yung mga shiitake at portobello, ay mayaman din sa purines. Para sa katawang hindi nahihirapan mag-process ng uric acid, ang pagkain ng maraming kabute ay parang pagdadagdag ng gatong sa apoy ng iyong gout. Ang payo ko, maging mapanuri sa uri ng kabute at sa dami ng iyong kinakain. Kung ikaw ay may gouty arthritis, iwasan mo muna ito. Kung gusto mo pa rin ito, piliin ang mga uri na mas mababa sa purines tulad ng oyster mushrooms at kain ito lamang ng paminsan-minsan. Huwag mong hayaan ang pansandaling sarap ay maging sanhi ng ilang araw na paghihirap. At ang pang-10 sa ating listahan, sili at iba pang maanghang na peppers. Isa pang miyembro ng pamilya ng nightshade. Ang lahat ng uri ng sili mula sa panigang hanggang sa siling labuyo ay nagtataglay ng capsaicin, ang sangkap na nagbibigay anghang dito. Balit mang ang capsaicin ay ginagamit sa mga pamahid para sa sakit, ang pagkain nito ay maaaring maging trigger ng pamamaga para sa digestive system ng ibang tao na konektado sa paglala ng autoimmune arthritis. Ang payo ko, ito ay isa sa mga pinakamapanlin lang. Maraming nagsasabi na nakakabuti ang anghang, pero para sa ilan, ito ay kabaligtaran. Kung sa tuwing kumakain ka ng Bicol Express o maaanghang na sausawan, ay tila sumasakit ang mga buto mo. Subukan mong magbawas. Obserbahan kung may pagbabago. Baka ang anghang na gusto mo ay ang siyang nagpapahirap sa iyo. Mga kailaman na hinog, ang paglalakbay tungo sa kaginhawaan mula sa rayuma ay hindi lamang nakasalalay sa gamot. Ito ay nasa ating mga kamay at sa kung ano ang isinusubo natin. Tandaan, ang pagkain ay maaaring maging lamot, pero maaari ring itong maging lason. Maging mapanuri at piliin ang kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Maraming salamat po at God bless.